Kamusta pong muli mga kababayan? Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan lahat. Konting tiis lang po, talagang ganun po ang buhay pag nabubudol po ang Pilipino. Tiis-tiis lang po sa napakahirap po ng sitwasyon natin mga kababayan sa loob ng 3 taon. Talagang hirap po talaga tanggapin pagka nabubudol ka mga kababayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong isang tumatakbo po na veterano na po ito. Veterano na po at talaga pong kumukuha po yata ng simpatsya sa mga botante po ng mga DDS mga tambay sa suporta po ng mga Duterte. Kasi sa nakikita po siguro niya ay mukhang nagdidelikado po at mainidoro po yata ang senador mga tambay, ang dating senador na nagbabalik po, na tumanda na po sa Senado mga tambay. At ito po, maganda po ang paliwanag niya at ito po ay totoo mga tambay. Totoo po, lalong-lalo po sa issue po ng confidential fund na hindi po nila tinitigilan ang Vice President. Talagang may proseso po. Iba po, may tamang proseso po ang pag-audit po ng COA sa confidential fund. Tama po, dahil siya po ay naging senador at naging PNP chief at alam niya po pagdating po sa confidential fund. Pero hindi po ito tatanggapin ng mga congressman. Siyempre po ang nagsampa po ng impeachment sa Vice President katulad po ng mga CPP, NPA, NDF at Makabayan Black mga tambay. Hindi po katanggap-tanggap ito. Pero ito po ang tama. Kaya po ayon na rin po sa kanya. Talagang wala pong ibinulsa at ninakaw ang Vice President. Pakinggan po natin ang paliwanag po ng senador mga katambay. Lahat ng public funds, accountable yan, subject to audit. Huwag natin sabihin yung confidential at saka intelligence fund, exempted, hindi kasama sa ino-audit. Kasi basta public funds, talagang subject to accountability nung gumagamit. Meron lang proseso o procedure kung paano nililiquidate yung halimbawa, sa law enforcement, nagaling ako sa PNP, okay, sa armed forces, yung isa pang intelligence agencies natin. Pagkapag gagastusin ng intelligence fund, ang pinaka-liquidating instrument dyan, sa abot ng aking nalalaman, magsasabit ka ng intelligence project na kung saan nakadetalye doon yung pagkakagastusan. Dangan nga lang, sealed envelope yan eh. Dahil nga, baka kasi yung confidentiality noong yung nature ng pag-disburse mo ng pondo, ang ginagamit nga dyan, puro mga code o kaya aliases. Kaya si Mary Grace Piatos. Pero alias si Mary Grace Piatos. Debit trillion, pagka in-audit na kung saan, sino ba itong alias Joe? Alias Pedro? Sino yan? Meron ding nakapaloob na ganyan. At kung hindi approve yung intelligence project na sinabit ng isang intelligence unit o intelligence agency, hindi valid, hindi pwedeng mag-release ng intelligence fund. Tapos, pag na-declassify na yan, halimbawa, accomplish na yung mission, nagkaroon na ng successful operation, o kaya for some reason, negative yung operation, ano na yan? Subject to audit na yan. Pwedeng special audit, pwedeng kung may nasilip yung COA, pwedeng yung tinatawag bilang fraud audit, dahil meron na sila nakitang fraudulent na mga releases. At saka yung regular audit. May mga prosesong sinusunod. Ngayon, sino ba talaga yung may mandate para mag-audit? Maliwanag, yung Commission on Audit. Pero sabi nyo nga kanina, Ali, saka Patty, di ba, merong oversight function ang Kongreso, both houses. At katunayan, meron ngang meron ngang circular o merong umiiral na batas na kung saan quarterly dapat nagre-report lahat ng agencies na gumagamit ng pondo sa both houses of Congress kasi in the exercise of their oversight functions o mandate nila, kailangan makita nila paano, ano nangyari doon sa ipinasa nila na national budget o GAA. Okay. Isa pa yan, tungkol dyan po sa confidential funds pa rin po. Naging controversial rin po na umamin po yung Special Disbursement Officer po ni VP Sara na yung pera, siya nga nang-withdraw, 112 million ba yun? Ang withdraw niya sa Gina Pati yung Acosta. Fajardo, ganun Pati din si Fajardo. Edward Fajardo. Sila yung nag-withdraw po dyan sa land bank. Pero binibigay po nila doon sa security officer. Tama ho ba yun? Kasi sila yung SDO po yung nakaband di ba? Nag-put up sila ng bond. Is that normal na yung SDO pinapasa, pinaubaya yung ganyang kalaking pera po sa security officer dahil po inutos rin po daw ni VP Sara? Paano po yun? Paano nyo po, tama ho ba yun? Normal ba yan? O ngayon lang po nasilipan dahil nga po nagkaroon po ng congressional hearing?
Well, kung napaka-stricto at napaka-rigid noong susundin, dapat mismo yung special disbursing officer ang magbibigay doon sa mismong recipient noong confidential man yan o intelligence man yan o regular budget yan. Siya mismo kasi hindi mo mawala yung accountability niya kasi after all, siya yung disbursing officer. Correct. Hindi rin naman i-stop sa kanya yung accountability dahil head of agency talaga ang mananagot siya kasi nakapirma rin yung head of office o head of agency kung sakali magdi-disperse at saka magbi-withdraw ng pondo from a government bank like Land Bank at kung paano i-dispose. Sa akin naman, ang nakita ko, hindi naman binulsa ni Vice President Sara kasi sinabi rin noong si Acosta, di ba, na binigay nila doon sa mga superintendents na sa tingin niya, nag-aabono ng sarili nilang pera sa kaya lang, meron niyang Kaya nga po mga tambay, yun nga po sinasabi nga po natin, kahit po si dati Senator Lacson, wala po siyang nakikita na binubulsa o binulsa ni BP Sara ang confidential fund. At sinasabi nila na hindi tama ang procedure kung paano po ito i-withdraw dahil doon daw po sa withdrawal na sinasabi po na ang hindi raw tama ang proseso. Ang sagot naman ni Senator Lacson, pirmado naman lahat. Kasi hindi naman nila mawi-withdraw yung pera ng confidential fund na issue po, na ini-issue pa nila. 2022 pa po yan. Ini-issue na nila yan. Yung confidential fund, di ba? Hindi po ma-release naman yan kung wala pong pirma ng mga tao katulad po ng mga secretary na umahawak po nitong departamento po ng Office of the Vice President. Di ba mga tambay? Nakasama po mismo head ang Vice President. Pirmado po yan. At yung pong sinasabi po nilang issue na pati po yung commentator ay talagang tinutuliksa pa rin po yung pangalang Piatos mga tambay. Sinabi na rin po mismo ng dating senador at dating PNP chief na natural lang po at yung po ay naka-sealed envelope mga tambay, yung mga confidential fund. At gumagamit daw po talaga ng mga alias ang ginagamit po dito po sa gumagamit ng confidential fund. At lalo po, yung mga nag-iimbestiga at yung inuutusan, lalong-lalo po sa mga delikadong investigation na talagang sinusurveillant po nila, kailangan po nilang gumamit ng alias. Kahit ano alias, kahit nga pwede mo hang gamitin ng alias na tambaluslos Di po ba? Pwede ka rin gumamit ng alias na bangag, adik. Di ba? Dahil yung po alias lang. Pero talaga, doon po sa envelope, na sealed envelope, nahandoon po talaga lahat ang pagkakakilanlan nung tambaluslos, yung alias na tambaluslos, alias na bangag, at alias na adik. Di po ba? Kasi hindi po marirelease yun. At syempre po, ang tangi lang po talagang mangunguna sa investigasyon, lalo po dito sa confidential, dahil nga po ito'y confidential, ang COA. Pero nga po, kailangan po kasi ipolitika po nila talaga ang Vice President at syempre po, nanganganib na po kasi ang kanilang bangka, ang kanilang barko, dahil ang kapitan ng barko ng Bagong Pilipinas ay napakarami pong issue. Napakarami pong issue, lalo po sa korupsyon at issue po sa droga. At mga kababayan, dito po sa pinahayag po ng dating senador Lacson, mga tambay, sa tingin po natin ay talagang kumukuha rin po siya ng simpatsya sa mga botante po, mga tambay, para po siya makabalik sa susunod po na 20 Congress, mga tambay, bilang senador na naman. Pero alamin naman po natin kung ano ang history nitong senador na ito, na tumanda na po ito sa Kongreso o sa Senado, mga tambay. Tumanda na po ito, naging senior citizen na po ito. Ano po ang mga credential po nito, mga tambay? Unang-una, ano po ang unang pumutok po rito na ginawa niya pong pabor sa kanila? Gumawa po siya ng rules o special na batas, di ba? Ayon na rin po kay dating Pangulong Duterte at kay Sasasot Rogandos, ang natuklasan po nila na si dating Senador Pampilo Lacson ang nagpasa po ng napakagaling at napakagandang batas para sa kanila na proteksyonan ang kanilang pondo at ang kanilang budget, na wala pong liquidation, wala pong resibo. Ang tangi lang po
na pwede po nila ibigay sa COA daw ay ang certification o liquidation by certification lamang. At syempre po, walang public hearing po ang kanilang hinahawakang pondo taon-taon sa ating galing sa kaban ng yaman sa taxpayer, mga tambay. Wala po. Ayon po yan kay dating Pangulong Duterte at kay Miss Sasa Sotrogandos, mga tambay. Napakatagal na panahon daw po yan. Yan po ay sa pamumuno po sa ginawang batas o rules ni dating Senador Pampilo Lacson. Napakaganda po achievement, di ba? Protection po sa kanilang pera. You know? Ano po yon? Di ba parang sobra-sobra pa sa pork barrel yon, mga tambay? Napaka-special mo. You know, hindi ka na allowed na hingan ng isang damukan ng resibo ng COA. You know, para ma-audit ang iyong pera na hinahawakan galing sa taong bayan. At hindi po nalalaman ng taong bayan ang pondo nyo. Walang public hearing kung saan nyo dinadala ang pondo, kasintabuhan, kapiso-pisuhan. Hindi namin alam kung saan nyo dinadala ang aming pera. Di ba? Napaka-special. Di ba? Kaya po tinawag nga po ni dating Pangulong Duterte yan, di ba? Ano sabi niya? Dito sa institusyon na ito, Senado at Kamara. Open the book. Magbukasan tayo ng libro nang malaman natin kung sino talaga ang korap. Sino ang pinaka-korap na politiko sa Pilipinas. Meron po bang humamon, dumaban? Wala. Ginawan po nila, imbestigahan po ang dating Pangulong Duterte. Pati po ang ICC ay nadamay na po para po dito mapagtakpan din po ang issue po nila sa pera natin. At syempre po, para na rin pagtakpan ang issue ng 2025 national budget na mga blanco na biglang nagkaroon ng 241 billion. At ano pa po ang isang issue ni Senator, dating Senador Lacson? Di po ba nung panahon ni dating Pangulong Duterte, napakalaki po ng involvement ng anak niya, di ba? Nagkaroon po ng malaking issue po sa custom. Kung natatandaan niyo po, mga tambay, putok na putok po yun. Yung issue po na mga smuggler na semento, kung hindi po nagkakamali yung likod, mga tambay, di umano. Kung hindi ako nagkakamali, di umano, mga smuggler o sinasabing mga hindi yata nagbabayad ng buwis o tamang buwis, di umano, ang kanya pong anak na si Pampilo Lacson Jr., mga tambay. Pumutok po yan, di umano. Di ba? Na talagang nagagamit din po yata nila di umano ng napakatagal na panahon po yata ang custom dito po sa negosyo nila at ng kanyang anak, mga tambay. At syempre po, nagtago rin po ng napakatagal na panahon po ang Pampilo Lacson, di ba? Noong panahon po ni Gloria, di ba? Panahon ng Gloria, nagtago rin po siya dahil doon po sa kaso na ikinaso po sa kanya. Pero nalusutan po niya lahat at naging senador at ngayon tumatakbo na naman po, mga tambay. Ang tanong po ni Kamanong, ano po ang mga achievement po ng Pampilo Lacson sa ating bansa? Naibangon niya po ba ang kahirapan, ang sweldo ng taong bayan? Gumanda po ba ang kita ng mga Pilipino? Sa tagal, hindi lang po siya 10 taong naging senador sa ating bansa. Mahigit kumulang pa, mga tambay. Baka hindi lang po 3 termino, 18 taon. Baka hindi lang po, mga tambay. Kung mananalo pa siya ngayon, baka higitan niya pa ang 18 taon, mga tambay. Ganyan po katindi ang senador. Ngayon po, nagbabalik na naman siya. Napakarami na po na nagawa niya na hindi po nagustuhan ng mga Pilipino. Ngayon, pagtitiwalaan pa ba natin ang isang dating senador ng Pampilo Lacson na gumawa ng special na batas ayon kay SAS at kay dating Pangulong Duterte na pumapabor po sa kanilang mga politiko ang pera natin? Di ba? Tama na. Di ba? Tama na po. Kaya nga sabi nila Attorney Vic, mga tambay, pag sila'y naupo, aayusin po nila yan. Babaguhin po nila ang ginawa pong batas ni dating Senador Pampilo Lacson na masyado pong pirotektahan ang pera po natin nila na hinahawakan po taon-taon. Walang audit, certification by liquidation lamang.
Unbelievable. Di ba mga kababayan? Kaya kantahan po natin. Kantahan po natin dahil panahon na po ng politika. At syempre po, kailangan po magpalakas ni Senator Pampilo Lacson at makakuha rin po ng boto at makabudol na naman po. Mukhang bubudulin po muli ni Senator Lacson, dating Senador Lacson, ang mga Pilipino para pong wala siyang nagawang mali sa ating bansa. At parang hindi po sila nakinabang at parang hindi po siya nakinabang sa pera ng Pilipino sa ginawa niya pong special batas daw ayon kay dating Pangulong Duterte at kay Sasot Lugandos. Kantahan po natin ang mga politiko, mga tambay, na kung ano lang po ang kulay at kung ano po silang klaseng politiko, lalong-lalo na pagdating ng kampanyahan. Pakinggan po natin. Hay, dahil malaking butuhan, politician, bisibisihan, klase-klaseng mga dahilan, lumalabas ang kayabangan sa panahon ng kampanya. Bumabait mga buwaya, bawat bahay kinukumusta, mga tao kinamayan pa, dala-dala ay baluta, pangako at plataporma, nagbibigay ng pag-asa, mga tao naniwala. At ngayon ay nanalo na, mga ngiti abutay nga, pangako'y kinalimutan na, ayuda ay binubulsa. Kapal mukha mga buwaya, mga sakim at mukhang pera, maayos lang sa kampanya, may amnesia pag nanalo na. Ayan mga tambay, mga buhaya, yan. Pagka sa kampanya, magagaling. Pag nanalo na, may amnesia. Pero ang pera ng bayan, binubulsa. Dinadala pa sa port barrel na sinasabi ni Atty. Vic. Saan po? Sa mga ayuda, mga tambay. Yan po. Huwag na po natin tangkilikin hanggat maaari ang dating Senador Pampilo Lacson. Kilala na po siya ng taong bayan. Pati po ang kanyang mga achievement ay kilala na po at alam na po ng taong bayan ang kanyang achievement. Pati po ang kanyang anak na si Pampilo Lacson Jr. ay kilala na rin po ng taong bayan, mga tambay. Ito po ang kailangan po natin, mga bayan. Ang Team Suka, PDP Laban, mga tambay. Yan po, kailangan na po yan, lalong-lalo po sa mga investigasyon ng korupsyon, ay maimbestigahan na po ang 3 taon at higit pa na korupsyon, lalo-lalo po sa bagong Pilipinas at sa institusyon po ng Kongreso, lalong-lalo sa ginagawa nilang budgeting, mga tambay. Yan po. At sana rin po maisabatas na po ang drug testing po para po sa mga politiko na gumagamit ng droga. Maisabatas na po yan. At lalong-lalo rin po siyempre ang bitay para sa mga magnanakaw na politiko, mga kabayan. Ito po, sa pangunguna po ng PDP Laban Senatorial ay si Senator Bato de la Rosa, siyempre po si Senator Senator Bongo at si Senator Congressman Marcoleta, Attorney Congressman, siyempre po si Attorney Vicente Lambino, Apollo Kibuloy, Philip Salvador, Attorney Vic Rodriguez, at siyempre kasama pa sila Attorney Jimmy Bondoc at ang Attorney JB Hinlo, mga tambay. PDP Laban, mga kabayan. Kailangan po natin yan. At siyempre, huwag na rin po natin tangkilikin sa mga distrito po natin, mga kabayan, ang mga congressman na mapumirma sa pag-impeach sa Vice President na may isyong tumataginting na 100 to 150 million ang pirmahan po na kanilang ibinigay sa impeachment sa House of Representatives sa Vice President. Maraming salamat po, mga kabayan. Huwag po natin tangkilikin ang mga buhaya, lalo-lalo na magaling lang po sa pangangampanya. Pag nanalo na, wala na. Ibinubulsa na ang pera ng taong bayan, mga kabayan. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Ingatan nawa po tayo, mga kabayan. Doble ingat po. Konting taste na lang po. Malapit na pong dumapo ang agila, mga kabayan. Paalam. Bye-bye.